samantalang naibigay ng... Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Sa po natin ang atin pong bagong talagang Chief of PNP, PNP Chief Ricardo Marquez. Sir, ilan ho ba ang masyon ninyo at kailan nyo ba kami papasyal doon? Meron pong kaming mansion sa Camp Crame, tinatawag niyong White House. So, nasa White House na kayo ngayon? Binuksan binabuksan ko yung compound ng White House. Okay. Para makita po ng members of the media. Kasi nung mga nagdaang panahon ay parang gigil na gigil sila. Gusto nilang makita kasi naging object of usap-usapan sa hindi lang sa social media. Yes. Kaya po. Pero hindi naman na nakakapasok pa rin sa loob ng White House. Medyo siyempre po may konting issue na security naman. Pero makikita niyo po agad kung anong itsura naman talaga kung ito ba Pero hindi pa niyo napapasilip yung loob. Hindi pa po at I am asking for understanding that there is of course an issue of Oo nga, dahil kahit na picture-picture na lang. Selfies. Pero sa labas ba ng mansyon, wala kayong ibang mansyon? Manson. Sa pinanggalingan ko po sa Cavite ay meron lang kaming maliit na bahay kami magkakapatid doon. Doon ako sa Maragondon po kasi pinanganak at doon ako nag-aral. Then nakakuha po ako ng lote sa Fort Bonifacio. Galing sa government doon po ako nagpatayo ng bahay. Yun po lang ang bahay ng chief. Bukod ho dito sa mga binanggit na ninyo na mga naka-line up na gusto ninyong magawa, ano bang isang obsession ninyo pagdating ho doon sa sabihin na po nating ideal kumbaga ideal na Philippine National Police na pagka tinignan nyo from afar, yan ang police. Parang ganun ang gusto nyo makita. Siyempre po, hindi lang sa equipage, hindi lang sa bihis. Ang ating obsession is, una, marigay niya yung respeto ng tao. Paano niya maririgay yun? Dahil magagaling magtrabaho ang pulis at maayos magtrabaho. So yun po yung obsession ko na sabi nila ngayon Chief, may pulis nga pero natatakot naman kaming lumapit. Magaling naman daw ho magaling magnakaw. Yun po. Di ba? So yun po yung obsession na alam nating napakalaking bahagi ay maayos at magagaling. Pero katulad ng isang organization, hindi lang ng mga Philippine National Police yan. Katulad ng isang pamilya, palaging meron pong ganun Mga black sheep. Apo, and ang problema ay yung manakanak at paisa-isang ginagawa nitong kokonte, yun yung nagpapadilim sa lahat na napapawi yung mga magagandang ginagawa nitong malaking portion ng organization. So, kaya nga po, aking panawagan siguro naman panahon na para self-reflection tayo na at gumawa tayo ng gawain na sa tingin natin ay yung makakapagpalapit ng ating kalooban ng mamayan sa atin, maririgay natin yung respeto ng community. Kasi yun po ang ating sinumpan to serve and protect. Pero paano ho ninyo mapapabilis yung mga kaso kagaya ng mga... Kasi kung minsan ang nagiging problema ho, yung matino, kakasuhan noong mga loko-loko para matanggal at hindi naman makasama doon sa... Kasi hindi sila nakikisama sa kalokohan. Pero meron naman talagang nakakasuhan, mga loko naman talaga. Kaya lang parang mabagal din yung nagiging pag-usad kung napapansin ho siguro din ninyo nung mga kaso mismo ng mga pulis doon sa mismong proseso po ninyong ginagawa. Opo yan. At kaya nga po I created an ad hoc disciplinary committee. So ano pong gawain nito? Bukod doon sa imbestigahan at maparusahan itong mga nagkakasalang ito, pinapatingnan ko sa kanila na nagagawa ba yung mga activities na yun within the prescribed period. Dahil I was bothered na merong matatagal na hindi pa nare-resolve. So, ngayon po, yun ang tututukan isang perspective. Ang the other perspective na gusto kong patutukan bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Kasi paulit-ulit po And in some cases, pare-parehong mukha.
So baka kako meron tayong perspective na hindi nakikita dahil ang effectiveness ng ating mga intervention will be a function of how we are able to analyze the problem. So yung pinapatingnan ko po yun. And sabi ko sa IAS, I want IAS to reinvent itself and make themselves relevant dito sa mga usaping ito. Dahil babalik po ako doon na yun eh. Ang trabaho mo ay serve and protect, you are law enforcer. When you become law breaker yourself, then the story ends. The story ends. So yung mga unang sinabi nyo na yung mga nakakasuhan, yung po ang pangako ko na sabi ko, I will be there for you. Hindi ko kayo iwanan. And nung isang araw, kausap ko yung legal service. Sabi ko, ilan ba talaga ang pulis na natulungan nyo na? Bigyan nyo nga ako ng numbers. Sino ito? I want to see the face of the number of police personnel na natulungan natin. Not necessarily tayong tumulong, but we are able to facilitate the help of other organizations so that yung mga pulis natin na gumagawa ng ayos, nag-ooperate, inaalay pati yung kanilang buhay ay hindi maduwag, hindi mawalan ng lakas ng loob. Itong mga communications, kasi one of the things siguro na pwedeng magawa talaga para ang pulis ay maging malapit din sa tao, eh yung mas madali kayong makontak. Opo. Kasi nakita nyo naman ng mga pelikula kung dumating ang pulis laging huli at naging usapan na yan. Yung dial 117 ay hindi ko alam ngayon kung meron ng maayos talaga na sistema dahil honestly, hindi ko pa ulit siya natatry. Ano ho ba ang pwedeng ginagawa na natin ngayon dito? Secretary Marojas initiated the establishment of a nationwide hotline number. Kasi maraming kahinaan po yung 117. So, it's in, nakuha na po yan, pinag-aaral, marami grupo po nag-aaral doon. Ikalawa, I have ordered the procurement of a permanent number for chiefs of police and other commanders. Kasi nangyari po pag bago ang chief of police, bagong number. So ito po ay permanenteng number na po itong gagawin namin. Kaya hindi nyo na makikita, pag bagong chief of police, buburahin nyo yung number doon sa kanyang patrol vehicle. So ito po permanent numbers for chief of police. Parang nililipat na lang. Lilipat na kung napalitan kayo, it is a government property, you're mandated to, yun pa rin po yung number. So ngayon po magkano ba yung unlimited call and unlimited text? Kuman po mura lang. So just so may isang permanenteng number na yung mga taga-community, alam, halos mamimemorya na nila yun. Na kung may makita silang crime in progress, may nakita ka silang suspect, matetext sila agad ang kanilang chief of police. Pwede nilang i-save sa kanilang cellphone. Opo. Na hindi pa bago-bago. Baka nga pwede pang maging attached na sa mga SIM cards. You can even talk to the telecommunications. Nandun na yung mga numbers. Yung pinagutos kong, it's been approved in principle na po yan ng mga nakadaang panahon ng ako po Director for Operations. Dahil sabi ko nga po kanina, it's a function of communication Yes. Kung hindi mo alam kung kanino ka magte-text, paano makakarating ang pulis? So yun po yung mga gaps na nakita namin sa Directorate for Operations na dapat tugunan. So papalta na rin ho yung 117? Yung pong national hotline number na kinonceptualized ni Secretary Marojas, papalitan na po yun. So, kailan po yan magiging available, sir? At saka anong number ho yung tinitignan natin kung hindi 117? Hindi pa po ako na-brief kung ano yung progress noon. Pero it's also a three-digit number. Okay. So, pag yun ho ang na-in place, national na yun. National po yun. So, pag yun ang tinawagan mo, whether nasa Baguio ka, nasa ano ka, makukonekta ka kung saan yung pinakamalapit. Pinakamalapit na police station. Okay. Yun po yung konsepto. Sir, isa pa ho, anong plano ninyo sa talaga? Magpo-proceed ba ho yung itong LTAP sa mga rehistro ng baril? Naguguluhan na rin ho kami. Parang hindi ko alam. Tutuloy ko ba yung LTAP ko? Hindi, babaguhin yung sistema.
meron na akong meron na akong LTAP. Yung mga ganun ho, ano po bang sistema? Daniel, hindi natin pwedeng tanggalin yung LTAP. Okay. Kasi So tuloy. yung pong LTAP is kasama po sa batas yun, requirement po yun. Oo. So, ang gagawin po natin, pabibilisin po natin. Okay. At inutos ko nga po sa Director for Operations at saka sa Civil Security Group na magawa na ng comprehensive plan to decentralize those activities. Kasi naniniwala akong hindi sustainable yung yung taga Mindanao, taga Visayas, every other 2 years pupunta ka sa Camp Crame, pipila ka ng ganung kahaba para just to renew. So Correct. hindi sabi ko hindi makatarungan yung ginagawa natin na yan. Galing po kasi ako diyan kaya Natatanda ako the last time na Doon po tayo nakita nagpakita. tayo, doon tayo nagpangita. so yun po ang isa sa maraming kadahilanan kung bakit gusto ko na talagang i-decentralize yung Tagal no, kasi kagaya yung sa akin bago ko nakuha yung resibo, ilang buwan na rin medyo, kasi po nagbago tayo ng batas, maraming nadagdag kong requirement. So medyo na-choke ang FEO from an old system to a new one. Kaya medyo you have to put up another system kasi ito po, dati lisensya lang ang pinag-uusapan natin. Yes, so Ngayon po license to possess at saka registration of firearms. So nabigla po ang Firearms and Explosive Office na implement kaagad-agad yung na yun. So kaya hindi kagad na i-release. Opo. Ang system po ay hindi na yata nagkaroon ng dapat may transition period muna na para we could put up this infrastructure hanggang sa baba para yun, kaya po nagkagulo-gulo. Maraming nagalit and kaya nga po doon sa speech ko sabi ko it is cause untold sufferings on the part of our the licensed gun holders. So, Exactly. it's time to It's time to make good doon sa dapat nating gawing i-decentralize talaga. Ano ang pinakamalaking krimen na nakikita ninyong pinakamahirap ninyong ma-solve ngayon at na kailangan din ng tulong ng ating mga mamamayan? Dito po sa NCR, ang most prevalent index crime ay robbery and theft. Although naibaba natin yan considerably. Yun po yung at ang medyo very common sa mga community, yung theft of motorcycle. So, doon po sa theft of motorcycle, aming sinasabi, kasi aming po pinag-aaralan, saan ba nangyayari yung theft of motorcycle? Sa harap ng bahay. Yung ating may mga motor, siguro iniiwan na lang, hindi mo na lang. So, yung ating mga police community relations officer, bababayan, maggagawa sila ng crime prevention tips, ipamimigay. Sinasabi namin doon na ito yung sa community, ito yung most prevalent crime sa inyong neighborhood ngayon. So, ito yung aming suggestion na gawin ninyo para hindi mawala yung inyong motorsiklo. So how's the issue of carnapping ngayon dito sa... Hindi po masyadong mababa po ang carnapping. Ang malaking number po yung theft of motorcycle talaga. Mas madali-dali. Dali po. Ikakarga nyo lang sa pick-up, hindi nyo na alam eh. Kung kayo iniiwan nyo sa harap, kayo nag-attend ng isang handaan sa isang kapitbahay, iniwanan yung motor nyo doon. Uminom kayo ng konti, baka nakalimutan nyo kung ano nangyari sa motor ninyo. So yun po sinasabi natin, we should also take care. Kaya meron po sa Region 3, ako po yung nagsusupervise ng lambat-sibat sa Region 3. Ang aming crime prevention team baka pwede niyong itanikala ang inyong motorsiklo. Kung halimbawa wala kayong pag-arahian sa loob ng bahay, baka pwede niyong itanikala doon para hindi mabitbit, hindi manakaw. So, yun Tali man lang sa puno. Opo, yun po yung mga yun ang participation na sinasabi namin sa mamamayan. Halimbawa sa mga break-in, ang robbery po karamihan break-in. So baka pwede niyo namang lagyan ng padlock ang inyong bahay. Kasi yung iba umaalis ng kahit ang gate nakasiwang. So, para bang it gives you that opportunity sa mga magnanakaw na aalis sila ngayon, hindi mo lang nakalaking bahay. So, may mga, yun po yung samahan dapat ng police at community na para mabawasan natin yung krimen. Well, ano ba ang hiniling ninyo kay Pangulong Aquino noong kayo ay maitalaga ng PNP chief? Meron ba kayong masabing
request sa kanya, Mr. President, baka naman ho, para mas magampanan namin ang maganda ang aming tungkulin baka pwede nyo naman akong pagbigyan na ganito, ganyan. Meron ho ba? Honestly, wala po dahil ang ating mahal na Pangulo at si Secretary Mar Rojas ay aware na aware po sa requirements ng kapulisan. So, ang narinig ko po ngayon, nung ako'y in the process of being interviewed, magbibigay ang Pangulo ng additional funding para sa housing ng ating mga police station. Kasi ang karamihan police station po natin nag-i-squat lang Minsan nag-i-squat sa mga municipal building. So, mga 40% pa po yata ng ating police station ang walang police station building. Minsan nasa sidewalk. Ayun po. So, yun po yung mga dapat nating punuan. Of course, alam natin na our officers will take pride kung meron silang sariling headquarters. At during their off hours, meron man silang mapapagpahingahan. As it is today, marami pa pong wala nun. Marami pa pong wala nun. Well, ano ho ang gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, especially sa darating na Monday ay sasagawa ho ng SONA ang ating Pangulo. Are you expecting something na medyo mabigat when it comes to security? Kasabay pa ho niyan ang iba-ibang mga isyung hinaharap ninyo dahil ilan ho bang pulis ang i-deploy natin sa SONA? We have developed a security plan for the SONA of the President. We have requested on board other government agencies like MMDA. So, nakalatag na po yung security plan and yung pong sa vicinity ng House of Representatives, magkakaroon po dyan ng mga traffic advisory on rerouting. So, ang aking panawagan pakitingnan nyo po yung advisory ng MMDA. Kung hindi nyo pa nakita, siguro, alam ko, meron pong website ang MMDA. So, para hindi po kayo masyadong maipit. Traffic. Dahil may mga oras pong sasarayan. Kaya para hindi po kayo maipit, tingnan nyo po yung website ng MMDA, tingnan nyo po yung mga advisory ipoposte dyan para hindi kayo masyadong mainip or maipit sa traffic. So yun po yung, I think, ang isang sa pinakamahalagang tingnan natin para, kasi kung minsan, pagka yung naipit na kayo sa traffic, nakalimutan yung basahin yung traffic advisory, ay di ma-delete kayo, galit na kayo, consumiding, lahat na isinisisi natin, hindi po ba? So, nang aking pong pakiusap makinig po tayo doon sa advisory ng MDA, basahin po natin yung nakalagay doon sa kanilang website. So, ilan force po ang dala natin doon? We are bringing in additional force po from Region 4 at Region 3. Kung kinakailangan, naka-standby po lang sa dyan. So sa kabuuan ho, ilang pulis natin deploy natin? 4,000 yata yung nakahanda po dyan. Are you expecting something about the Philippine National Police na masasama o maaaring mabanggit ng presidente sa SONA niya? Meron po akong ina-anticipate na masabi ng Pangulo kasi una, nung siya po'y nagsimulang manungkulan, ay hindi naman po ganyan kaganda una yung equipage ng inyong kapulisan. So, over the years, ang isa sa pinag-ukulan ng focus ng ating Pangulo yung capability enhancement ng Philippine National Police. So, ako po'y, ang pakiramdam ko, baka mabanggit po ng Pangulo yung nagawa na infuse. Na-infuse niyang tulong para kasi isipin niyo kung wala naman kayong baril, magpapatrolya kayo, di ho ba? So medyo problema kung halimbawang nariyan na yung magnanakaw o nariyan na yung gun for hire halimbawa. Pero ang isang problema kagaya niyan, kayo gandang nyo pa rin, maintain pa rin ninyo. Dati, panahon noon kung di ako nagkakamali, naging PNP chief si General Lacson. Apo. Naglagay ng mga limit sa sinturon. Apo. Parang 34, di pwedeng malaki ang bewang mo.
Kasi kung may baril ka, di ka naman, with all due respect, sir, siguro tatanggapin naman ninyo na may mga pulis na hindi nakakapag-practice masyadong pumuntok. Opo, yun. During the time na may mga nakakasabay ako sa range ng mga pulis, madidinig mo yung ibang mga kasama mong mga shooter, pinagtatawanan nila yung ibang mga pulis dahil hindi marunong kung minsan na bumunot. At marami yung mga gano'n. Hindi ko alam ngayon kung ano na ho ang gaano kalaking naiangat natin doon. And do you have some plans? Dahil parang pag hindi ka sanay rin makaamoy ng pulbura, baka magulat ka sa putok. Totoo po yan. Totoo po yan. Siyempre, ang sinasabi nyo yung angulo ng training, pagsasanay ng pulis natin. Very peculiar po kasi ang training ng Philippine National Police. Peculiar in the sense na there is another agency, Philippine Public Safety College, that train the Philippine National Police. So, naniniwala ako na kahit sinong tumingin dyan, hindi masyadong synchronized at hindi masyadong align yan. Exactly. Ikalawa, siyempre po, ang kahusayan sa pagbaril is a function of practice and availability of ammunition. So again, we are challenged with resources again. Sa ibang bansa, bago kayo masabak sa record firing, ang requirement dapat nakaputo kayo ng 1,800 rounds at least. Sa FBI 3,000 rounds bago kayo pumutok na para masabi kung ano, ma-rate kayo, i-certified kayo. So, sa atin? Pakunti po, 45 rounds lang yata ang naririyan. Kaya ang master plan is makipag-ugnayan sa ating government arsenal. Baka mas mabibigyan tayo ng opportunity na makabili ng ammunition na hindi ganun kamahal. So, yun po yung tinatrabaho ng mga opisyalis natin sa Camp Crame. Para mabigyan din ng sufficient, kahit hindi na substantial, sufficient training yung mga, lalo na yung mga patrollers natin. Isipin nyo, re-responde kayo, tapos baka ibang matamaan ninyo. Exactly. So, yung pong training ng patrollers, isang malaking proficiency po ang requirement yung maayos kayong bumaril dahil naka-responde kayo. Kung iba naman ang tatama, baka victim yung tamaan natin. Hindi mawawala ng tiwala ang ating kababayan sa kapulisan. So all of these things ay recognize naman po recognize natin. po yan. And ito yung mga... we have proposed to Congress na baka pwedeng ibalik na sa amin yung mga training school na yan. Yes. And your physical activities, kasi marami pa rin ako nakikitang lumalaki ang tiyan ng mga pulis. Opo, pabago-bago po kasi yung pagtingin dyan sa physical fitness. Personally, I believe na physical fitness should be, a part of the daily life of every individual, lalo na yung police. Yes, exactly. Kung kayo ay nagpapatrol, may snatching na nangyari, dapat mas aabutan nyo dapat yung snatcher. If you don't exercise, then baka hindi nyo abutan. No? So, I urge our officers to burn calories, walk your beat, kasi walking naman is one of the best exercise. And paminsan-minsan, tumakbo rin tayo para ma-exercise yung ating mga heart muscles. So, ngayon ho ay tinitingnan namin ang isang sangay ng pamahalaan ng ating Philippine National Police na walang magiging biases, walang magiging pagkiling sa hindi tama, at walang pangunsinting gagawin sa mga nagkakamali. Kung hindi isang hanay ng mga pulis na gustong gumawa ng kanyang tungkulin at ilapit ang kanyang sarili sa mga mamamayan na kanyang pinagsisilbihan at maging protector at hindi protector ng weteng, protector ng kung ano man, kundi protector ng mamamayan na dapat na yun po yung pangarap, obsession ng bagong chief ng Philippine National Police. We wish you good luck, sir, and we would like to congratulate you. I do not know kung matatapos ho ninyo yung inyong termino, but I am expecting na kayo ay makakapanatili hanggang sa 3 buwan ho ba pagkatapos ng... 2 buwan po, pero... 2 buwan pagkatapos ng halalan? Opo, normally naman po. Pag may bagong Pangulo, a lot of heads ng bureaus and department would tender their
courtesy resignation. Courtesy And I will be resignation. one of them. Oh, I okay. will be one of them to give the new president that opportunity to appoint the people he has trust and confidence. But at least that would be about more than 1 year pa rin. At, Apo. sa panunungkulan po na yun, maasa kaming hindi ho ito magiging huli nating pagkikita. Opo, Daniel. At gusto ko magpasalamat sa UNTV for consistently supporting the Philippine National Police, lalo na yung mga efforts ng fundraising ninyo towards our gallant SAF 44. At may expect ko kaming baka makabawi na kayo sa UNTV Cup kasi nalalaglag yung mga pulis natin. Anyway, congratulations, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagparito at good luck po sa inyo. Salamat mo, Daniel. Thank you Salamat for po sa having inyo. me. At yan po ang ating PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.